Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Kadalasan po ayaw natin pag-usapan ng mga problema natin sa buhay, ang mga hirap natin sa buhay, at mas lalong higit ayaw natin pag-usapan ng kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay nakakalungkot, ang kamatayan ay nakakatakot. Kaya kung maaari, ayaw natin pag-usapan ang kamatayan, ang ating paghihirap sa buhay. Kaya po kapag tayo'y humaharap sa nakakatakot at nakakalungkot na katotohanan ng kamatayan, maaari gusto nating iwasan. O kaya naman, kapag meron tayong paghihirap sa buhay, gusto natin lumayo, gusto natin takbuhan. Kaya pag sa buhay natin, sa panahon natin ngayon, kapag po pagod na sa buhay, ang solusyon ay magdroga para makaiwas man lamang, para makalayo man lamang sa bigat na pinagdarahanan. Kapag po nabuntis at hindi na pagplanuhan, ang solusyon, ang layuan ng responsibilidad, ang takbuhan, abortion. Kapag po nagsawa na ang mag-asawa, kapag hindi na po nagkakaunawaan, kapag hindi na ayos ang kanilang pagsasamahan, ang solusyon, mag-divorce. At kapag po hindi na alam ang gagawin sa buhay, kapag pagod na, pumasok na lang sa iba't ibang bisyo. Marami sa atin na lang tatapang-tapangan sa mundo, sa buhay, pero ang katotohanan, duwag, sapagkat hindi nila maharap ang kanilang responsibilidad, hindi nila maharap ang kanilang mga suliranin sa buhay. Ang gusto na lang magtago, tumakbo palayo, ang iwasan ng hirap sa buhay. Mga kapatid, ngayon pong ikalimang linggo ng Kwaresma, lumapit po ang mga Griego sa tulong nila Felipe at Andres. Dahil siguro gusto nilang mapalapit kay Jesus sapagkat marami silang kamanghang-manghang narinig tungkol sa Kanya. Ngunit ano po ang sinabi ni Jesus sa kanila? Sabi ni Jesus sa kanila, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly I say to you, unless the grain of wheat falls to the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much fruit." Sa mga salitang ito ni Jesus, ipinapahayag sa atin, unang-una sa lahat, na ang suffering o paghihirap ay parte ng buhay. Hindi natin ito pwedeng takbuhan. Hindi natin ito pwedeng layuan. Sapagkat isa lang naman po ang ang pwede nating tahakin sa buhay natin. Ito yung daan ng krus. Kaya po yung ating suffering ay isang daan na magdadala sa atin palapit sa Diyos. Sapagkat sa ating paghihirap, ating mapagtatanto na mas malaki ang Diyos sa lahat ng ating problema, mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay. But we ask the question, why does our kind and merciful God allow suffering into our life? Sometimes if we cannot understand suffering, we complain to God. But the answer to this question, to this doubt, is in front of us, the image of Jesus crucified on the cross. With this image, we come to realize that God does not intend to remove suffering in our life because He Himself suffers with us. He Himself experienced how it is to suffer in this world. Kaya po kasama tayo ng Diyos sa ating pinagdaraanan, sa ating mga paghihirap sa buhay natin. At dito pinapahayag ng Diyos na sa daan ng paghihirap, sa daan ng krus, mayroong kaluwalhatian, may tagumpay. Hindi po ba mas masarap ang pakiramdam ng tagumpay kapag pinaghihirapan natin ito?
Pero kapag yung tinatamasa nating sarap sa buhay ay hindi natin pinaghirapan, madali natin tong iwaldas, madali natin tong ipagtabuyan, itapon, sapagkat hindi naman natin ito pinaghirapan. Pero kapag ito'y ating pinaghirapan, damang-dama natin yung tagumpay, damang-dama natin yung sarap na makamtan natin kung ano man yung gusto nating maabot sa buhay. Kaya po dito, tinuturuan tayo ng Diyos na sa buhay, kapag mayroon tayong gustong makamtan, kailangan natin itong paghirapan, pagsumikapan, at kailangan natin itong bigyan o ilaanan ng panahon o ng oras. Sa ating pong ebanghelyo din, maririnig po natin na si Jesus kanyang ipinapahayag ang kanyang parating na kamatayan. Sa kanyang mga salitang binitawan, ikinumpara ni Jesus ang kanyang kamatayan sa pagbibigay ng buhay sa imahe ng isang butil ng trigo na kailangan mahulog, mamatay, at sa gayon sa kanyang kamatayan, magbubunga ng mas marami. At ito po ang sakripisyong ibibigay ng Diyos sa atin, ang ibinigay niyang buhay niya sa kamatayan upang tayo'y maligtas sa kamatayan at sa ating mga kasalanan. Kaya po ang hamon sa atin ng Diyos ngayon ay yung tayo din ay mamatay. Mamatay, hindi yung ibibigay natin yung buhay natin o magpapakamatay tayo. Pero ito yung tinatawag na self-denial, self-emptying na ginawa ni Jesus. At ano ba yung kamatayan na ito? Ito yung kahalagahan na mamatay tayo sa ating mga hindi magandang pag-uugali. Ano ba yung kailangan nating patayin sa sarili natin? Baka kailangan nating patayin yung ating pride para tayo makapagpatawad. Baka kailangan nating patayin yung ating pagiging makasarili para tayo'y matutong makapagbigay. Baka kailangan natin patayin yung ating crab mentality para ma-appreciate natin yung beauty ng ating kapwa-tao. Ano ba yung mga hindi magandang pag-uugali, karanasan natin na kailangan mamatay upang sa ganon tayo ay mabago ng Diyos? Sana po yung mga paghihirap natin, yung mga hindi magandang pag-uugali natin, yung mga hindi magandang karanasan natin, ialay natin yan doon sa kalbaryo ng krus. Na doon kasama ng ating mga hindi magandang karanasan, hindi magandang pag-uugali, ipapako natin ito sa krus ni Jesus. At doon sa kamatayan na yan, lalabas, aahon ang bagong tayo, aahon ang bagong anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi po masama ang magsakripisyo, ang mag-alay, at ang pinaka magandang imahe na nasa isip ko ay ang mga magulang na paulit-ulit na namamatay sa kanilang sarili para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Kung tutuusin, marami sang mga anak ang hindi man lang ma-appreciate ang kanilang mga anak, ang kanilang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Kapag hindi na pagbigyan, magalit, magtatampo, agad-agad. Pero ang hamon sa atin ngayon, kung kaya natin bilangin ang sakripisyo at makita man lamang kung ilan ang sakripisyong inilaan ng ating mga magulang para lamang may bigay sa atin ang mas magandang buhay. Ganyan ang ginawa ni Jesus na pagsasakripisyo. Ibinigay ang lahat, namatay ang kanyang sarili, ibinigay niya para lamang tayo mabigyan ng bagong buhay. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.